sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at ng ating Panginoong Hesukristo. Romans 8 verse 31, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Kung ang Diyos ay panig sa atin, hindi tayo dapat matakot sa mga masasamang nangyayari sa mundo ngayon. Sa mga awit chapter 27 verse 1, sinasabi na, tanglaw ko'y ang Panginoon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam or doubt. Sa Hebrews chapter 13 verse 5 to 6, sinasabi naman na ang Diyos ay nangako na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Okay, dito sa Romans chapter 8, sinasabi sa atin na nasa panig natin ng Diyos sa ating mga itinuturing niyang mga anak, sa ating mga nananalig kay Jesus Christ. At walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Jesus Christ na ating Panginoon. Kahit huwag tayong matakot sapagkat kung panig sa atin ng Diyos, sino ang laban sa atin? Sinasabi dito sa Romans chapter 8 na hindi ipinagkait ng Diyos ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sinasabi sa kasulatan na tayong mga nananalig sa Diyos ay itinuturing niyang mga anak. At ang Espiritu Santo or ang Holy Spirit ang nagpapatotoo na tayo'y mga anak ng Diyos. At ang Holy Spirit din ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko ayon sa kasulatan. So yamang tayo mga anak ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan at tayo'y tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo ayon sa kasulatan. Mapagkakatiwalaan natin ang pag-ibig ng Diyos sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Ito'y abot sa kalangitan, meaning hindi ito masusukat. At sinasabi din sa kasulatan na ang Diyos ay tapat. God is ever faithful. Kaya't mapananaligan natin ang kanyang pangako sapagkat ang Diyos ay tapat at ang kanyang katapatan ay hindi mauuga. Ito'y sintatag ng kabundukan ayon sa 36, mga awit 36 verse 5 to 6. Ang pag-ibig at katapatan ng Diyos ay pinakita niya ito sa mga Israelita sa Old Testament, sa bansang Israel. Sa Exodus chapter 14, sinasabi doon na hinati ng Diyos ang Red Sea. Hinati ng Diyos ang dagat para lamang maligtas ang mga Israelita mula sa mga humahabol sa kanilang army ng bansang Egypt. At sa Book of Joshua naman, sinasabi doon na iniligtas sila ng Diyos sa kanilang mga kaaway at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ay nasakop ng mga Israelita ang lupang pangako. Sa Old Testament, malalaman natin na maraming beses na lumabag at nagkasala ang mga Israelita, ngunit dahil sa pag-ibig at katapatan ng Diyos, tinatanggap pa rin niya sila at kinukupkup sa tuwing sila ay nagsisisi at nagbabalik loob sa Diyos. Ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa New Testament naman, ipinakita or inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito yung nasusulat sa 1 John 4 verse 9. Okay, so paano natin malalaman na nasa panig natin ang Diyos at tayo na may nasa panig niya? Sa John 14 verse 21, sinabi ng Panginoong Hesus na ang tumatanggap sa mga utos kong ito at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. At sa verse 23, sinabi rin ng Panginoon na ang umiibig sa akin ay tutupad sa aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami isa sa kanya at mananahan sa kanya. So malalaman nating ang Diyos ay nasa panig natin at tayo naman ay nasa panig niya kung nananalig tayo sa kanyang anak na si Jesus Christ at sinusunod ang kanyang utos na ibigin ang kapwa. Huwag nating isipin na dahil nagsisimba tayo ay nasa panig na natin ang Diyos. Magsimba pa rin tayo, ngunit sundin na natin ang kalooban ng Diyos at mamuhay ng matuwid gaya ng mga tinanggap gaya ng nararapat sa mga tinanggap ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat siya ay may bagong buhay na galing sa Diyos.
Sa 1 John 4 verse 6, sinasabi naman na nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. So, malalaman natin sa Biblia na ang Diyos ay panig lamang sa mga taong umiibig sa Kanya. Ang Diyos ay panig lamang sa mga taong sumusunod sa Kanyang mga utos. At doon lamang natin matatanggap ang pangakong proteksyon ng Diyos kung tayo'y nasa panig niya, kung tayo namumuhay ng matuwid at tapat na sumusunod sa Kanyang mga utos. Sa mga awit chapter 91, sinasabi doon na ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. Tapat meaning tapat na sumusunod sa Kanyang mga utos. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may hilahil or problem, ay aking sasakluluhan, aking ililigtas at pararangalan. Sila bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. So iyan ang pangako ng Diyos sa mga panig sa Kanya, sa mga taong naghahangad ng pagkupkup at nananatili sa kalinga ng makapangyarihang Diyos.